part 3 ng ating 180 gallon filtration setup. So ngayon, selection of medias na tayo ngayon. So alamin natin kung ano yung mga media na ilalagay natin. Okay? So pakita ko muna yung na setup natin, yung flow ng tubig natin. So based sa previous video natin, sinet up natin to, sinukat natin yung ating sump, which is HY 306, yung ginamit natin submersible pump. Naka low flow, pang rancho grooming. Magsisimula yung ating system dito sa drain. So sa drain, pababa, papunta dito sa ating under sump. So first chamber, second, and third. Okay? So dito sa third chamber, nandito yung ating overhead, submersible pump. Tapos nandito rin yung ating pag-top up ng water change. Tapos ipapump nun dito. Okay. Yan. Ipapump niya sa overhead sump. So yun yung flow. Tapos meron tayo ditong silencer para hindi nagkakos ng gulping. Yan. Silencer. Available yan sa shop kung gusto nyo. Para hindi maingay yung inyong sump. Tapos meron ako ditong semi-mushroom type or yung naka-J-hook na outflow para sakto dun sa water level, para naman to sa surface agitation. Yan. So ganun lang. So pag may dumi, papasok doon, bababa dito. Yan paikot. Okay, so dito sa first chamber natin, ang lalagay natin dito is usually ang setup pala is mechanical filtration, tapos biological and then chemical. Ngayon, since budget lang tayo, hindi na tayo magki-chemical filtration. So mechanical dito sa first chamber, tapos puro na biological filtration. Okay? So ang tip ko sa inyo, pag magsiset up kayo ng media for sump, is kung ano yung abot ng budget nyo. So ito mga common itong nakikita sa mga landscaping, sa mga nagtitinda ng mga hardscape, yan, katulad ng mga lava rocks, lava rings, tapos yung mga pumice na yan, iba't ibang klaseng size. So itong mga naka-netbag na to, naka-include to, dun nung binili ko yung tank na to, second hand. So included siya, so nakatipid tayo dyan. Ito lang dinagdag ko, yung mga ceramic rings na resin. Yan, mura lang to, available din to sa shop namin. So 1 kilogram per box. So kaya ito yung pinili ko kasi naka-net bag na to eh. Ayan, tapos magaan siya. Ayan. Maganda kasi pag naka-net na, so parang ang dating ay modular siya. Pwede mo palipat-lipat, mas madaling linisin. Ayan. Tapos yung net niya, nag-a-act as ano na rin yan, mechanical filtration. Tapos ito, yung pore sponge filter. Ayan. Force yan, mas malalaki yung force para hindi mabilis mag-plug. So instead of jack mat, mahal kasi yung jack mat eh. So itong gagamitin ko, mas dihamak na mas mura to. So magka-cut to size na lang tayo pagkakasyahin natin lahat dito sa first chamber. Tapos optional na lang kung mag-filter sock ako or sa ibabaw nito magkakaroon ako ng parang polisher. Which is yung parang filter wool na mas fine. Okay, so yun lang naman. So ipupunuin lang natin to. Unahin ko yung mabibigat dito sa under sump and then yung maliliit, itong mga 1 kilogram na ceramic rings, hindi ko siya ilalagay sa ating overhead sump. Mas magagaan.
Ayan, tapos na. Nalagyan na natin lahat ng chambers ng mga media. So again, sa first chamber natin, meron tayo dito ang coarse na sponge. So ayan ang magiging ating mechanical filtration instead of drop mat. Tapos the rest of the chambers, ang laman yan ay puro na lava rocks, ceramic rings, pumice dito sa first and second. Actually puno pa dito, apaw pa yan. Pero hanggang dito lang kasi tayo. So magbabawas ako dito, baka i-transfer ko na lang na kailangan ko lang ng net bag. Okay, tapos pag pump pataas dito sa ating overhead, silipin natin. So dito ko linagay lahat, 10 kilos yon. So 10 pirasong bag or bundle ng mga ano tawag dito, ceramic rings. Yan, resin ceramic rings. So maluwag pa siya, pero hindi ko to sisiksikin para maganda yung flow, para sigurado na yung water magpa-pass through dun sa mga media natin. So hindi natin siya palalagpasin, mapa-overflow dito sa mga divider para maganda yung kanyang pagpa-pass through. Ngayon, itong tank na to, bali 3 days ko itong patatakbuhin muna, walang fish, pero fish in cycle tayo dito. So meaning, maglalagay ako dito ng isda para makatulong sa pag-cycle ng ating tank. For 3 days, ang gagawin ko dito, patatakbuhin ko lang muna yung titignan ko yung flow ng water, tapos yung mga debris, yung mga dumi, yun lang muna isa-cycle ko. Hindi muna ako mag-water change ng malaki. Ganun lang, top up lang. Tapos linis ng bottom. Tapos after 3 days, saka na ako mag-introduce ng fish. Yung mga gagamitin kong isda dito is yung mga maliliit lang, yung mga less desirable. Ibig sabihin mga nursing fish. So magdo-dose tayo dito after 3 days sa bawat chamber. Magdo-dose tayo dyan ng nitrifying bacteria. So ayun yung magiging starter natin. Hindi siya instant cycle ha. Bali siya yung magiging starter culture natin para mamahay dun sa mga media natin, sa biological media. Tapos, kaya may fish, papakainin natin para mag-produce ng poop and mag-produce ng ammonia. So, ganun lang for 7 days. Mag-fish in cycle tayo, tapos unti-unti tayong magdadagdag ng mga isda. Okay, hanggang sa ma-establish at mag-produce ng good bacteria sa mga chambers natin. After 7 days, pag ready na itong tank na to, update ko kayo. So, yun na yung ating final update dito sa setup na to. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na. Water change na lang tayo, maintenance. Again, maraming salamat and happy fish keeping.